Nang dahil nga sa dumating na bagyo ay na-stranded kami dito sa norte. Pero ngayong araw ay binigyan na yata kami ng pagkakataon upang makabalik sa aming bayan ng Bicol. Hey! Doon mo kang i-ano mo? May daanan daw yun. Saan? Ayun doon sa may itaas? Nilagyan na nila ng daan? Inanong mo na mamaya. Okay. So pabalik na kami ng Bicol at medyo na-stranded lang kami ng ilang araw kasi nga mahirap yung ilog dahil din sa nangyaring bagyo na yun. Talagang lumaki yung ilog at malakas kaya hindi kami makatawid. Kaya yung time na dapat nasa Bicol tayo tumutulong ay stranded tayo dito sa sa norte, sa Isabela. Kaya yun yung masakit sa amin. Gusto namin makauwi para makatulong pero wala kami magawa. Okay. Sana makatawid tayo. Maiakit natin ito dun kasi kanina nagpunta na kami dito sa ilog na Rans. Medyo mahirap yung paakyat, maraming hindi makaakyat doon pero sana ngayon maiakyat na natin. Sa totoo lang ngayong araw ay hindi pa talaga kami dapat pinapayagan na tumawid dahil nga sa daladala naming sasakyan dahil mahihirapan daw kami sa pag-akyat sa kalsada. Kanina grabe din yung sakripisyo namin ni Rans para maiakyat lang namin yung mga gamit kasi nga talagang wala kaming kalabaw kanina na magamit pag-akyatan ng mga gamit at talagang sobrang tarik din yung inaakatan dun kina nanay, kina tatay, sa mga magulang ni Commander kaya medyo hirap din kami kanina. Inunan na namin yun bago kami naligo, bago kami yung talagang final na akit na kami dito sa sasakyan. Lahat muna ginawa muna namin yun. Yan, sana matapos itong tulay na to para na sa ganun hindi nahirap ang tao, hindi naman kawawa dito. Woo! Thank you Lord, nakatawid kami. Andito na kami sa kabila ng ilog at pasalamat ako dun sa mga bangkero na tumulong para makatawid tayo. Kung mapanood man nila ito maraming salamat sa inyo at tinulungan nyo kami na makatawid. Ipinala nila yung kabila dito na punong-puno ng graba na malalaki. Feeling ko may tumulak pa sa likod. Shoutout sa inyo, maraming salamat. Binigyan ko sila. Binigyan mo sila? Oo. Ayos, para may pang merienda din. Tsaka syempre, maasim at pag-ano. Oo, tsaka sa susunod na balik, ma-assist nila yung motor. Bakit yan? Na-scared ka? Na-scared ka? Scared ka po? Oh, na-scared ka? Hindi. Hindi. Malakas loob mo. Oo, lakas ng loob niyan. Kung ganun. Mana sa akin yan. Kaya dito na kami ngayon sa Kawayan Isabela matapos yung halos isang oras sa biyahe mga kabayan at dumaan kami dito sa kapatid ni Commander kasi nga mayroon ditong inilalapit si Bayaw na nakita niya na pwede ding matulungan at kinakailangan din ng tulong at malay natin may mga sponsors din na makakita na may kakayahan na tumulong, di matutulungan din sila, di ba? At nandun na si Commander yung mag-vlog doon at papakita ko muna sa inyo kung nasa saan kami location. Tingnan nyo, ayan o, napakalaking ilog tapos kaparas din siya nung sa pinanggalingan namin. Ayun yung mga tao, hindi sila tawid. Ginagamitan ng bangka. Ayan kasi yung tulay, lumubog yung tulay. Kaya hindi makatawid yung mga motorsiklo, ganyan. Oh, grabe ang pinsala talaga nung nung bagyo. Pasalamat na nga, sabi ng mga tao, pasalamat ang norte. Daddy. Oh. Boat yan? Opo, boat yan. Pasalamat ang mga taga norte kasi nga dahil sa Sierra Madre ay hindi talaga malakas yung hampas ng bagyo dito. Kaya malaking tulong ang Sierra Madre. At ngayon ko lang din nalaman ng Sierra Madre pala mga kabayan ay simula dito sa norte hanggang Quezon. Kasi ang alam ko sa Sierra Madre, norte lang. Pero yung pala yung parang tawaging ay backbone ng Pilipinas. So hanggang Quezon pala yun. Sobrang haba. Sa mga hindi nakakaalam din, ewan ko kung ako lang din nakakaalam mo, may mga iba pa. Pero yun, may natutunan ako dito. No? Laking ilog nito, oh, grabe. Ginagawa. Ayan o. Hindi pa rin siya totally tapos, ginagawa pa lang. Ayun, doon hinahatid, mula doon yung bangka, inihahatid nila papunta dito sa kabila. Diyan. So ito yung bahay. Kita niyo. Ito yung bahay na gusto ni Commander tulungan ngayong araw. Ano, grabe din. Mga kababayan, hindi na po ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang pagod din talaga sa biyahe namin. Pero sa awa ng Diyos, nandito na ulit kami kung saan kami nag-stay nung nakaraan sa Amity Kudasai. Kudasai! Andito po kami ulit sa Amity.
Amity Hotel dito sa Kawayan. Dito kami mag-stay ngayon, magpalipas kami hanggang madaling araw, tapos madaling araw kami mag-start ng biyahe patungo naman ng Candelaria. Sana lang yung dadaanan namin bukas ay walang aberya kasi sa mapa nakita niyo yung Maderno nakaraan ay puro yung landslide. So sana ay makalampas kami hanggang makauwi ng Bicol. So yun lang, kita sa lang tayo bukas, patayin ko na muna yung mga ilaw at tutulog na muna kami. Good night! At kinabukasan nga ay nagbiyahe agad kami. At hindi pa man kami nakakalayo ay may mga nadaanan na kami na landslide. Hindi na ako nakapag-vlog kanina paggising namin kasi nga medyo late din kami. Hindi naman nangyari yung madaling araw na alis namin. So, nakalis din kami doon siguro mga 9 or 10. Pero ngayong mga oras na ito, nandito na po kami paakit ng Santa Fe. At ayun, nakita nyo nga kanina, dito pa lang may landslide na kami na nadaanan. Pero sa nakikita namin, ginagawa naman nila yan. Kaya may mga ganyan. Yun. Kaya may mga ganun sa tingin ko ginagawa nila ng anong tawag doon, baby? Semento na pag ganun? Anong tawag yan? Recrap? Recrap, tama ba? Recrap. At makalipas nga ang 6 o 7 oras namin pagbabiyahe ay nandirito na kami sa Nueva Ecija. At dito ay pansamantala muna kaming huminto upang magpahinga na rin at makapagtanghalian. Dahil nga hapon na, wala pa kaming tanghalian ng mga oras na ito. At salamat dahil napakasarap naman talaga ng mga hinain sa amin na pagkain dito. Siyempre hindi mawawala yung gulay. Okay, so yun, tapos na kaming kumain at sigurado ako na abutin na naman kami nito ng alas 11 ng gabi. So straight ko itong biniyahe mula Kawayan Isabela hanggang dito sa papunta na to ng San Jose ay 6 hours mahigit. So straight yun, wala kaming pahipahinga. Para lang hindi kami masyadong abutin ng madaling araw sa biyahe. At alam nyo naman sobrang layo talaga. Kaya di ko alam kung makakapag-vlog pa ako mamaya o doon sa bahay pagdating sa Candelaria. Thanks God, nabusog kami ngayong araw. Doon pa sila kumakain. Ay nagpapahinga pa sila. Masarap naman dito lang kami nakatikim ng pinapaitan ng ng pusa. Pinapaitan ng pusa. Hindi ng kambing. Masarap yung pagkain dito. Tignan niyo yung namin, dala pa ito, galing pa yan dun sa Commander. Lahat ng putik na ito talagang galing pa yan dun, wala pa diyang nababawas. At dadalhin pa namin to hanggang Quezon. Siguro doon na lang kami magpapalinis kasi hindi namin sigurado yung dadaanan namin kung mamaya may mga putik o may mga baha pa, may mga hindi pa nawawala ng baha. So sabi nga namin, huwag na lang muna. Pagdating na lang namin ng Quezon, siguro doon tayo magpapalinis ng sasakyan natin. By tomorrow na siguro. Nandito na kami ngayon sa, hindi ko pala alam ito kung saan. Basta nandito na kami sa NLEX. Kumbaga papunta na kami ng south. So sobrang pagod na po ako talaga sa totoo lang kasi mag-8 na pala, mag-8 PM na. So nandito pa din kami sa kalsada. Sa totoo lang po ay kapag nagbabiyahe kami ng ganito, sobrang hirap yung dinadanas namin, lalo na ako kasi ako yung driver. Kaya nga ngayon, nakakita ko ng tigilan na ganito, tumigil na muna kami para magunat-unat ng likod kasi masakit na talaga yung likod ko. So sana makarating na kami at sana ligtas kaming makarating sa bahay sa Candelaria. Grabe, dito na kami ngayon sa bahay. Medyo madilim. Binubuksan na ni Renz yung pinto. Dumating kami dito ng mag-aalauna na ng madaling araw. Grabe, pagod talaga. Pero at least ang mahalaga, safe kami na nakarating dito kahit na gabi madilim yung kalsada. Nag-guide naman tayo at nakarating tayo dito ng safe. Makapagpahinga na kami, makakatulog na. Pero bago ang lahat, kakain muna kami kasi may nadaanan ako kanina, sabi ko nakakagutom na. Kakain muna kami ng hindi ko alam ano binabili ko, gabi, tapos balat ng baka, kanin, yun, kakain muna tayo. Tulog ni si Marcos liit. Parang ito din yung suot ni Kiano, papunta tayo dito. Paborito niya kasi itong damit na to, itong Spider-Man. Tulog na ang bata. Wala ako sa bata pag ganitong biyahe kasi pagod talaga nila sobra. At kinabukasan, araw ng Martes. Siyempre nilaan naman namin ang oras para dito. Nagpapalinis muna kami ni Ran dito si Ran. At pinapalinisan namin yung sakyan kasi nga sabi ko dito na natin yan palilinisan.
yung lahat ng putik na dalan ng sasakyan namin mula sa San Mariano Isabela kasi talagang siya lang yung service namin doon kapag may mga pinupuntahan kami na medyo talagang as in putik, ganyan. Kung hindi lakad, siya yung gamit namin. Kaya bigyan naman natin siya ng reward. Yan. Kahit na luma, kinakailangan nating ingatan upang nang sa ganon ay ingatan niya rin tayo sa pagdadrive. Okay, so ayun, napakadami nang nangyari kaagad ngayong araw. Kita nyo naman, nakapagpagupit na tayo dahil nga nung sa Isabela, talagang makita nyo, hindi talaga ako nag-aahit, talagang ermitanyo na tayo. At sabi ko nga ay totoo, wala naman masyado sa atin dong tsaka wala na matanda na tayo kumbaga. Hindi na natin pinapansin yung mga papogi effect na yan kumpara nung dati na talagang ayaw mong may dumi-dumi sa mukha, yung may pimples. Pero ngayon wala na po, hindi ko na naisip yung ganun. Kaya nga kahit kung ano nang itsura natin, okay na yun. So yun lang, sabi ni Commander, tanggalin ko na daw kasi ako daw hindi naiinis tingnan, pero siya naiinis daw tingnan ako. Kaya tinanggal ko na lang kasi pagupit-gupit tayo konti para presko, para pagbisita natin bukas kina Joji at Herlin ay kumbaga new looks naman. Semi-kalbo na, malapit na semi-kalbo to. Okay, at pero ngayon nandito pa rin kami sa Candelaria kasi sobrang sakit talaga din ang balakang ko. Imagine niyo ba naman na magbiyahe po tayo mga kabayan ng inabot kami ng 15 hours talaga kahapon kasi hindi tayo pwede magmabilis, syempre may baby na nandyan, dala ni Commander. Hindi tayo pwede magmabilis, kaya sobrang mabagal lang kami. 15 hours, isipin nyo 15 hours straight tayo nagdadrive. Yung balakang ko ngayon, yung pakaramdam ko ngayon, para tayong nasa edad ng 74, ganyan, yung mga may osteoporosis, mga matatawag mo talagang Thunderbirds, mga ganyan. Matanda na talaga, wala na, na tayo, matanda na talaga. Pero pasalamat kami kasi yung experience namin na yun sa Norte ay kumbaga nabigyan kami ng exercise talaga doon. 'Di ba? Kasi yung paglalakad namin kapag may pupuntahan, i-vlog, talagang kailangan pa umakyat, talagang pepersahin mo yung paa mo na makakit ka doon sa pataas na yun, doon ka na Commander. Kaya solid din, exercise din na hanap-hanapin na siguro ng katawan kapag nasa Kapalongan na, kasi doon puro motor na naman tayo, pupunta na mission, motor, ganyan, lakad konti. Pero yun, nagpapasalamat ako at may mga sumama pa rin sa mga viewers natin doon sa Norte. Hindi man lahat ay kasama natin doon. Yung iba ay ayaw siguro yung binavlog natin doon o ano man. At least may mga sumama pa rin. Kaya ayun, hayaan nyo, alam ko yung mga supporters ni Joji at Herlin, miss nyo na sila. Pagbisita natin sa kanila, panood nyo na ulit. At matagal naman na ulit na mapupunta kami sa Norte, 1 year na yan sigurado. At focus na ulit tayo sa Bicol. At kung makalabas tayo dito sa Quezon lang siguro, no? At ayun, sana marami pa tayong magawang mission at excited na rin ako mapuntahan yung mga binablog natin, pati yung mga bagong nadagdag sa binablog natin, gusto ko na ulit silang bisitahin. Maraming salamat ulit at supportahan nyo Marcos TV channel. Commander Marcos nagbibideo sa atin, si Rans TV at si Marcos Pogi. Sino Pogi? Ako. Ay, buhat ang bangko, mana sa tatay. So maraming salamat, bye-bye! Bye-bye! Subscribe! Subscribe! I don't need that, guys. Look.